po yun. Pero we're looking far beyond this, no? Mga pensions dito. Isa sa pinag-usapan namin ngayon ay yung universal social pension at saka yung maintenance medications, no? Na monthly. So, yan ay nakaumang sa Senate ngayon at tayo sa hearing na yan. O kaya nga, di ba yun yung parang, yun ba yung sinusulong ni Senator Risa na 1,005 na dagdag? Yun ba yun? Opo. Yun. Sila yan. Tatlo yan sila na naghain yan kasama si Senator Erwin Tulfo tungkol dyan. So, kung titingnan natin ay napakaganda nito kasi tutulong ito sa tinatawag natin na pangangailangan ng ating mga nakatatanda. Okay. So, bali dun sa batas na yon, so siyempre it will require budget, no? Ibig sabihin, maglalaan talaga ang pagjakasakali maipatupad dito. Ilan ho yung mabibinipit? Ilan ba lang, may bilang ka ba, Doc, kung ilan ang senior citizens natin sa buong Pilipinas? Yes, meron tayo. Sa ngayon, naglalaro tayo sa 11 to 11.5 million senior citizens. Ganun ba? And dun sa ating position paper na inihain, nagbigay din tayo ng computation kung magsisimula tayo at 1,000 per month, no? Bawat itong mga seniors na ito as a universal social pension. Kasi yung ating proposition ay staggered siya. By phases siya. Hindi kaagad na 1,500 or 2,000. Kailangan 1,000 muna. And then from there, let us see how we will be able to increase it further. So, by stages yung ating recommendation dito. At ang napakaganda kasi nito, mali yung iniisip nila na pag naglabas ng perang ganyang kalaki ang ating gobyerno para sa pensyon ng ating mga nakatatanda, titingnan natin yung economic ecosystem na pera sila, may magagamit sila pambili o panggastos. So, dalawang bagay. It all goes back to the economic coffers ng ating bayan. Pangalawa, it boosts the morale, the psyche of our senior citizens.